Simulan natin dito sa mga damaso na 'to, kung ano yung mga kagustuhan nito. Naghikayat at naghanap pa ng mga kakampi nila, eh. Pakibilang nga, wag niyo sasabihin ang pangalan. Ilan ang demonyong senador? 8. Ultra Vires Act na tinatawag that is outside of... Kung na-penetrate naman na maayos yung programa, eh. Tama. Kung naayos at wala namang problema, yung naganap na 2019 SEA Games, eh, bakit kailangan pang sa tagal-tagal ng panahon, nagkataon ho ba na talagang nagkakaroon ho kayo ng balitaktakan ni Senador Alan Peter Cayetano? Natataon ho ba na ganun talaga? Kuha umano sila ng intelligence report sa umunoy tangkang pagtakas palabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kahit kahit pa may umiiral na precautionary hold departure order at nasa kasagsagan ng investigasyon ito pong ombudsman kaugnay sa pagkakadawit ito sa anomalya sa multimilyong pisong flood control projects. Yung kalidad nyo, iba yung kalidad ni Senator Robin. Hindi nyo kaya yung ginawa ni Senator Robin nung kasagsagan na mayroong problema dyan sa Mindanao. Ito dating dating cameraman, panoorin nyo. Tandang-tanda ko yung mga panahon na yan. Cameraman ako ni Kabayan Noli de Castro sa TV Patrol. Inikot namin ang buong Mindanao para sa kampanya ng pagka-vice presidente niya. So doon kami nag-TV Patrol. Panahon na yon, kasagsagan ng issue ng Abu Sayyaf. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe, no? Oo. Kung ang layunin ng mga senador na ito, may impeach si BP Sara at gumagawa talaga sila ng paraan. Lalong-lalo na ito, si Tolfuk, kung magngangaw-ngaw kahapon, kala mo, may alam. Diba? Mainit na naman ang usapan sa politika. Diba? Lalo na sinasabayan pa ng mga Padre Damaso na nakikisaw-saw sa mga issue. Diba? Ang usap-usapan dito, yung pagsusupena. Kahit anong depensa ang ginawa ho ng defense team ni BP Sara, sa dulo, ang nangibabaw pa rin yung kagustuhan ng mga Dorobo. Pinahaba-haba niyo pa yung hearing. Oo. Pagdating sa dulo, scripted din pala. Napakabigat at napakasakit. Kung iisipin nyo, ilang oras, ilang milyon ang naubos, pagdating sa dulo, may babasahin lang palang script. Pero mas nakakagigil, itong mga ito, ang mga yan na nakikisawsaw sa issue ng politika. Kung ito ho ang magngangaral sa inyo, tiyak, bastos din na lumalabas sa bunganga nito, mamaya makikita nyo. Pero bago natin simulan ang ating reaction video ngayon at bago natin pasadahan lahat ng mga lalabas na video, andyan po yung join button, pumindot ka na at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, hindi magtatapos hanggat hindi ko kayo na siya shoutout. Simulan natin, marami tayong papasadahan ngayon, lalong-lalo na itong mga pinasupena. Pinasupena ho yung mga yung BIR box, pinasupena rin yung AMLAC, yung sala ni BP Sara. Yun ang kagustuhan na ito nangyari. Nasa ito para nila. Ang hindi natin mawari, habang umiinit ang usapin ng trial, may pagtakas na magaganap daw di umano. Ayon sa balita, meron na hong tangkang pagtakas itong si Balulong. Yun ang balita ngayon. Kita nyo, tatakas. Kasagsagan ng impeachment. Yung the big fish papatakasin daw. Ewan ko kung totoong papatakasin o tatakas. Tinangkang umalis ng bansa. Yun ang terminology. Pero kung ano yung isipin nyo, tatakas talaga yun. Pinaganda lang. Pinaganda lang yung simulan natin dito sa mga damaso na to, kung ano yung mga kagustuhan nito. Naghikayat at naghanap pa ng mga kakampi nila, eh. Pakibilang nga, wag niyo sasabihin ang pangalan. Ilan ang demonyong senador? 8. Sino-sino yan sa isip nyo? Basta sa isip lang.
Nung isang araw, pinag-iisipan ko, Bakit hindi tinuloy? Bad words? Object ng object. Eh, ang talaga. Kita nyo, di ba? Sipin nyo mabuti. Ang issue ngayon, flood control. Pero, anong hikayat sila ng mga kasamahan nila, yung mga bayaran at 300, 500, ito. Nanggugulo sa Senado, nagngangaw-ngaw, parang yung kasama nilang Padre Damaso. Walang katigil-tigil magngangaw-ngaw. Di ba? Alam mo yung kasunod nito? Yung mga ganyang bagay. Halimbawa lang talagang, kasi 92 days aabuti ng trial, nakakapito pa lang. Nakakapito pa lang talaga. So ilan? Ilang 25 million yan? Ilang 25 million na aabutin? Isipin nyo mabuti. Compute natin. 25 times 92. Kung ilang milyon? 2.3 billion? Totoo ba to? Billion ba o 23 Hindi ako marunong mag-compute ng milyonin Tingnan natin 23. Ayun. Times 92 days. Ang lumalabas dito, 2,116 million. 2,116,000. Tama ba? Paki-compute nga po. Grabe. Pakilagay na sa comment section kung magkano. 25 million magagastos sa hearing kada trial. 92 days. Wow, ang sarap. Paldo. 'Di ba? Kaya itong mga ito, kahit mag-hearing sila diyan, okay lang kasi paldo 'Di ba? Samantalang 125 million lang ang pinag-uusapan doon sa sinasabi nila kay BP Sara. Kaya naman pala, anak ka ng bugi, Kaya itong hiling ni Senador Marcoleta na sana maka-attend sila dito sa trial, pinag-uusapan pa at pag-uusapan pa sa caucus. Ito ipapasok natin. Impeachment trial ni BP Sara kahapon. Ano ba yung tinanong dito? Alamin natin, Number 1, upon order of the President or authorization of the President. Number 2, upon the request of Ito yung pagsusupena ng BIR box. Ano sabi dito? Upon the in which a taxpayer's records may be opened for inspection. Number 1, upon order of the President or authorization of the President. Number 2, upon the request of a foreign tax authority with the approval of the President. Or number 3, upon the taxpayer's waiver. Nevertheless, the existence of these statutory limitations does not at this stage preclude the issuance of the requested subpoena. The issuance of subpoena is merely a preliminary procedural step and does not by itself authorize the disclosure, inspection, or admission of the requested tax records into evidence. In fact, this issuance is the order that shall set, if at all, things in motion. Upon service, the BIR Commissioner may refuse compliance, very much like what they do the House, or comply by invoking any of the exceptions under the NIRC as previously mentioned, without a satisfactory showing of faithful compliance with any of the enumerated exceptions. This court shall not receive any subpoenaed records from the BIR, similar to what was done when the sealed box ordered by this court to be returned to them. There is also a precedent during the 2012 Corona impeachment trial. The Senate issued a subpoena and thereafter awaited the return of the BIR commissioner. The requested records were produced only after the requisite presidential authorization had been obtained, one of the recognized exceptions under Section 71 of the NIRC. Ito. Kahit sa hinahaba-haba ng kanilang usapin dyan, inabot ng almost 4 hours. From 2 o'clock, 3 hours mahigit o almost 4 hours. Ito lang pala, nakaredy na yung babasahin. Sino gusto yung paniwalain? Kayo i-analyze nyo. Tayo, nag-expect tayo na pagkatapos ng hearing,
maghihintay pa tayo ng resolution kung ano yung pagpaplanuhan, kung ano yung pagbobotohan, kung pwede ba na yung BIR box, yung mga sal-in, yung mga hindi na payagan. Wala namang botohan nangyari. Ganon din. Babasahan ka lang ho ng mga bagay-bagay, tapos na ang kwento. Meron ng pumaldo. 25 million ba naman eh. Kada hearing. Sa isang linggo, 3. 75 million. Sa susunod na linggo, 3. 150 million. 2 linggo lang yung usapin kay Bibi Sara. Okay na eh. Diba? Yun ang hinahanap nila, yung 125 million ni Bibi Sara. In just 2 weeks, tapos na yung problema nyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, ito ho, ay talaga hong propaganda na lang talaga. Lahat yan, eksena na lang talaga. Wala ka nang makitang matino dyan. Diba? Oh. Ganon talaga nangyari. O ngayon, punta tayo dito. Pagkatapos nito, maniwala kayo sa akin. Ang susunod na naman na pag-uusapan dito, kung paano gisahin si Senador Alan Peter Cayetano. Talagang ganon ang mangyayari. Dahil lumalabas na ho na meron daw flood control anomaly sa Taguig. Anak ng tipak, nung pumunta kayo ng BGC, kaganda. Pumunta ho kayo ng iba't ibang mga lugar sa Taguig, kaganda. Merong pumping station, maganda ang mga creek, sinaayos. Anong flood control pinagsasabi ng mga ito? Issue daw, meron daw mga insertion na mahigit kumulang magkano daw? Oo, yun ang sabi nito. Tignan nyo, panoorin nyo. Ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the... Wait lang. Ulitin natin. Pero ang base sa pag-aaral namin, may nakarating sa aming dokumento, ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the PLP. Sa SEA Games to. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the PISGO. So na-incorporate yan, gumawa, pero he's not part of the director. So he can no longer serve as a board. Ang mangyari dapat, yung binuo na PISGO will elect their set of officers. So medyo yun yung questions dyan, yun yung kailangan mo ipaliwanag. Ano po yung nakikita ninyong mga legal dilemma, sir? If ever, kung meron man, sa ganitong sitwasyon po, sir? Well, unang-una nga, paano ka magiging chairman kung nagpakilala kang chairman, tapos hindi ka naman member ng board? Pangalawa, if you acted as chairman na hindi ka chairman, that is an ultra vires act na tinatawag. That is outside of... Kung na-penetrate naman na maayos yung programa eh. Tama. Kung naayos at wala namang problema, yung naganap na 2019 SEA Games, bakit kailangan pang sa tagal-tagal ng panahon, nagkataon ho ba na talagang nagkakaroon ho kayo ng balitaktakan ni Senador Alan Peter Cayetano? Natataon ho ba na ganun talaga? Na kailangan yung halungkatin na kung ano yung nangyayari noon na kahit naman wala at malinis ang record at kahit walang anomalyang nangyari, kailangan tuunan ng pansin kahit sinabi na rin ng kasamahan nyo ngayon na wala ho mali at maayos ho yung SEA Games 2019. Dahil sumagot din ito si Dizon eh. So ngayon, para lang siguro gipitin, ay alam ang pagkakawari natin dito, meron tayong nababalitaan talagang pati Taguig. Pati Taguig pinapakailaman na pag pinaiimbestigahan na rin Taguig. Pakalong talaga naghahanap na ho ng butas. Because anything that is being done by a corporation, whether it's an NGO or not, should be through a board resolution. So hanapin natin yun, yung mga papel na yun, at we will ask Tad Susana, yung tumayo na chairman, bakit hindi siya tumatayo na chairman in all the functions and the occasions. May opisina naman silang nakalagay doon, although I have reports that the office is not functioning as a normal office, just a virtual office. No? So yan yung mga kailangan. Sa Taguig to, yung opisina na to. Ang malinaw dito, di ba? binabanggit kasi namin yung sa PISGO, yung mga unliquidated na expenses, sa rental, just to give you something. In 2023, may binayaran pa silang rental na mga 300 million.
So tapos na yung event, may binabayaran pa din consultancy na almost 400 million. Malaki talaga na halaga na ang punto dito, meron ditong public funds na pumasok. When public funds is used, ang kasunod niyan, there should be accountability and it should be audited by the... Kailangan mapatunayan mo yan, boss. Oo. Alam mo, ang pagiging direktor, ano lang yan eh, panapanahon lang yan. Ito, pamilyang senador na ito. Matagal na ito sa politika. Oo, nako. At yung amo mo, saglit na lang din yan. Tapos na ang termino niyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung mga ganyang bagay-bagay na yan, o kung hindi utos ng nakakataas di umano, siguro mayroong personal na ingay ito, gustong tumakbo, kaso mali ang napasukan. Baka gusto mag-senador, o mali ho ang linyada. Problema nito, pagdating ng araw, marami na ho itong gaya na si Congressman Libiste. Hindi ho, si Senador Marcoleta, naku. Kaya nga, nag-resign nga yung ibang direktor eh. Dahil ayaw sundin yung nag-uutos eh. Ito sabi rito, walang anomalya eh. Bakit pinipilit may anomalya? President at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon sa issue ng umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Sabi ng kalihim, malinis ang kanyang konsensya at walang bahid ng korupsyon ng mga naipagawa nilang sports facilities. May Express report si Brian Castillo. Malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan. Ito ang iginiit ni Public Works Secretary Vince Dizon sa muling paglutang ng mga umano'y irregularidad sa mga naging gastos ng gobyerno noong 2019 Southeast Asian Games. Si Dizon kasi ang nooy President at CEO ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Sila ang nangasiwa ng konstruksyon ng multi-billion pesos sports facilities sa New Clark City sa Capas Tarlac na naging venue ng naturang sports event. Sabi ni Dizon, kampante siyang maayos at walang bahid ng anomalya ang mga proyekto. Ano pa yan? Ano problema pa? Bakit pa iimbestigahan pa? Kung wala naman hong problema, isipin niyo mabuti ha. Kung wala ho naging anomalya at napapatunayan at pinapatunayan naman ng bagong sekretary ng DPWH noon sa kanyang pamamahala, eto, bakit kailangan pang magngangaw-ngaw nung isang tao para sabihin may anomalya? Kagaya sinabi kanina. Diba? Isipin niyo mabuti. Ano ba motibo? Dahil maingay si Senador Marcoleta sa impeachment. Kagaya rin yan na si Senador dahil maingay si Senador Cayetano sa impeachment, kagaya rin yan si Senador Marcoleta. Ganun din ang ginawa nila. Dahil maingay, ay pinakulong. Ngayon, anong sumatotal nito? Ganun din ang gagawin sa kanya. Magkakasang loob natin at talagang napakaganda ng mga facilities na yon. Nakita nyo naman, no? Nagbigay yan ng pride sa atin nung SEA Games noong 2019. Pati mga dayuhan, pati mga taga Singapore, pinupuri yan. Tapos, ang nakakatuwa, ginagamit yan ng mga atleta natin. Katunayan. Di ba? Maganda at walang anomalya. Pinaninindigan niya yan. Ito yung nakaka-proud sana, kaso nga lang, ginagawa ng issue eh. Talagang, ano ba talaga? Gigipitin lahat yung mga umaalyado kay BP Sara? Ganun ba? Para lang mamayani yung mga boss nila na magpatuloy sa serbisyo o sa kagustuhan nilang si BP Sara talaga ay hindi makatakbo sa 2028. Huwag ho kayo mag-alala. Andiyan pa si Basti at si Pulong. Huwag ho kayo mag-alala. Relax lang kayo. Masyado kayong ganid sa kapangyarihan Talagang gumagawa pa kayo ng paraan ngayon ito nagkakatablahan na ho yung magpinsan. Siguro ito ay paandar nila hindi natin alam sa kainitan ng trial may tangkang pagtakas. Tangkang umalis ng bansa. Bakit aalis ng bansa kung wala namang kasalanan. 'Di ba? Sabi nila wala silang kasalanan eh. Siguro yung magpinsan hindi na ho talaga kaya yung problema. Yung isa
tinuturo yung isa naman, siyempre nakaupo, walang magagawa yung pinsan na isa, na kundi, tumakas na lang. Pag siya ang ginipit dito, ipit siya. Oh. Ibinunyag ngayon ang tanggapan ng ombudsman na nakakuha umano sila ng intelligence report sa umunoy tangkang pagtakas palabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kahit pa may umiiral na precautionary hold departure order at nasa kasagsagan ng investigasyon ito pong ombudsman kaugnay sa pagkakadawit ito sa anomalya sa multimilyong pisong flood control projects kickbacks. At dahil dyan, nananawagan ngayon ang ombudsman sa mga law enforcement agency na may control sa border security ng bansa na bantayan ang galaw ng dating House Speaker. TJ Mendoza sa balita. Nagtatangka umanong lumabas ng Pilipinas si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang natanggap na credible intelligence report ng Office of the Ombudsman kahit pa may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa dating leader ng Kamara. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Let me make this clear. Nananawagan ng ombudsman sa law enforcement na may kinalaman sa border security para mabantayan ang galaw ng dating speaker. So kaya namin siguro nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out. Dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels at hindi sa formal borders natin. Hindi pa raw tapos ang Bakit kailangan tumakas? Malamang sa malamang ito, nagkakaroon na ng problema ito magpinsan na ito. Hindi na siguro kaya. Kasi naipit ang pangalan eh. So ngayon, sisihan sila. Yung isa nakaupo pa, malakas pa ang loob kasi hawak pa yung beat. Ngayon, itong isa, wala na. Siya talaga ituturo dito. Kasi sila yung nagmanipula ng di ba? Tinuro din ng pinatawag sa Malacanang. Ilang bahay daw ang gusto nyo? Ilang sasakyan? Ilang Lamborghini? Ilang gusto nyo? Nagkabukuhan eh. Ngayon, hindi niya matumbok. Dapat ipamedya niya. Kung ako sa kanya dito, lumabas na rin siya. Ito si Balolong, lumabas siya sa media. Kasi wala itong appearance eh. Hindi ho ito nagsasalita. Simulat noon pa. Hindi ho nagsasalita. Pero kung ako sa kanya, ganito naman maiipit siya, iipitin siya ng kanyang pinsan, ang gawin niya na lang, lumabas siya at ituro niya yung pinsan niya. Doon magkakaintindihan kung sino talaga nagmanipula ng budget, kung sino nagpa-insert. Kasi si Saldi ko, tingnan niyo, walang ingay ngayon. Diba? Pero siya yung nag-expose ng ingay. In-expose niya lahat. Diba? In-expose niya talaga. Yung insertion na 100 billion. Ngayon, anong lumalabas dito? Lumalabas, magkaaway na ngayon, tatakas. Saan pupunta? Eskapo, parang si Saldi ko, ganun ba yun? Aray mo. Oo. Kaya dito, pasadahan mo din natin yung mayabang. Yung mayabang na senador na wag daw isali yung ano ba tawag doon? Trial daw ni BP Sara yun. Wag daw isali sa trial kung merong gusto sabihin. Ikaw nga maingay ka rin eh. Pag in-interview ka, kung ano-ano mapinagsasabi mo. Kilala niyo ba yun? Si Tolfo. Na mahilig bumanat. Ito. Ano daw? Kayo sa hinikayat ng mga bala SMS na huwag magyabang. Wala ito. Ito nagkairingan. Pinuna, paggamit ng oras. Isipin nyo mabuti isipin nyo mabuti. Siya lang naman, pinahinayag niya lang naman kung ano yung panggigipit sa kanya. Meron naman siyang punto rito eh. Ito lahat para sa senador. Ewan ko bakit sa isa. Ngaw-ngaw agad ng ngaw-ngaw. Mukhang malaki ang galit mo kay Senator Robin Maniwala ka, hindi ka uubra dyan. Baka magulat ka kung sino si Senator Robin. Huwag mo masyadong maliitin si Senator Robin. At doon sa mga namamaliit, baka ipagmalaki ko sa inyo kung sino. Anong panahon na mayroong mga ang sa Mindanao, hindi na natin babanggitin. Siya ho ang nagligtas doon mga sa
sa mga hawak ng mga ano doon, bandido. Siya ang nagligtas. Oo, merong cameraman. May papakita ko sa inyo. Kasi mayayabang itong mga ito. Hindi nila alam kung sino at anong kalidad ni Senator Robin Padilla. Baka hindi nyo kilala yan. Magulat kayo. Oo, mawindang kayo kung sabihin nyo bakit ang lakas pala nito ni Robin Padilla. Oo. Meron akong papakita sa inyo para lang sa kaalaman ng lahat. Para lang mawindang yung ng mga nagyayabang-yabang diyan. Mamaya na natin ipapasok 'yon. Saan na ba 'yon? Ito. Ito hindi sa pangaanod sa mga ibang senador. Iba yung kalidad nyo. Iba yung kalidad ni Senator Robin. Hindi nyo kaya yung ginawa ni Senator Robin nung kasagsagan na mayroong problema diyan sa Mindanao. Ito dating dating cameraman, panoorin niyo. Tandang-tanda ko yung mga panahon na yan. Cameraman ako ni Kabayan Noli de Castro sa TV Patrol. Inikot namin ang buong Mindanao para sa kampanya ng pagka-vice presidente niya. So doon kami nag-TV Patrol. Panahon na yon, kasagsagan ng issue ng Abu Sayyaf at saka mga kidnap for ransom. Kaliwat kanan na pugutan at saka gilitan ng ulo nun. Ganong kalupit at ganong katerror ang mga Abu Sayyaf nun. Pero isa lang ang taong nagmalasakit. Hindi pa siya politiko nun. At talagang namagitan sa mga rebeldeng Muslim at saka gobyerno. Robin Padilla lang. Kaya wag... Kaya kayo mga senador na mahilig magngangaw-ngaw. Tignan nyo yung nagawa nyo. Sa nagawa ng mamang ito. Which is si Senator Robin Padilla. Huwag kayong mag-aangas. Huwag kayong mag-aangas sa lalaking may balbas. Okay, nagpapatubo ng balbas si Senator Robin. Joke lang. Pero tignan nyo pansinin nyo, sino nakagawa nun? Wala. Dahil takot sila dito sa Mindanao. Pag Mindanao ang usapan, wala. Tahimik yung mga senador na yan. Sino nakapunta na senador? Walang pumunta. Hindi pa siya senador nun. Siya ang nandun, siya ang pumunta. Nakuha niya. Kaya totoo yung sinasabi dito. Yung minamaliit si Robin Padilla, tandaan niyo yan. Si Robin Padilla, handa niyang ialay ang buhay niya, sarili niya, kabuhayan niya. Mapagaan lang ang buhay niyo. Ganyan siya dahil subok ko na yun. Saksi ako roon. Tandaan niyo yan. Kaya sa nagmamaliit kay Robin Padilla, wala kayo. Hindi nyo kasi kilala ang tao. Kaya tanong sa inyo, nagawa ba yan ng mga politikong iniidolo nyo? Katulad ni Duterte, pumupunta sa mga kuta ng rebelde para makipag-usap. Tama. Nagawa ba yan ng mga elitista nyong politiko? Hindi nagawa yan ng mga politiko nyong magnanakaw. Tandaan nyo yan. So, palpal kayo sa video na to, di ba? Hindi nyo kasi kilala yung tao. Totoo nga naman, hindi naman nagbibiro at walang halong panloloko itong nabanggit dito. Ngayon, doon sa mga nagyayabang-yabang, susupal pa rin yung Senador Robin, walang alam, sampal ito sa inyo. Kaya wag ho kayong magyayabang dahil hindi nyo kilala yung tao. Totoo yung sinabi ng mama. Maubos ang kabuhayan. Sanay hito sa hirap, hindi naman ho ito dating mayaman Diba? Hindi naman ito yung sobrang yaman. Oo, parehas ito. Kung ano kinakain ng mahirap, kayang kainin. Yung mga pusang gala dyan na na mga pusang gala mga pusang gala dyan. Yung mga congressman, yung mga senador, na hindi sanay kumain ng gatas na nilagay sa mangkok, hihigupin, masarap daw. Diba? Ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing
Dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po Tinuturing niya ang kaibigan, itong ombudsman. Pero sa palagay ko, itong ombudsman hindi ata tumuturing ng kaibigan eh. Diba? Pero si Senator Robin, tinuturing niya ang kaibigan yan. ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda. Yun nga Na ang isang problema senador eh. ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, Yabang, was no? created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should Eh, be pag meron kayong gusto sabihin, pinapayagan kayo ng presiding judge. Tingnan mo yung mukha mo, hindi na maimpinta sa sobrang galit mo. Relax ka lang, boss, Brad. Relax lang. Nakaka-high blood yan. Baka mamaya, ma-high blood ka dyan. Nako. Ready yung gamot, Ready yung ano. Ano yan? Aldobepen. Ano ba yun? Sa pang-high blood. Ano yan? Di ba? Pag mga ganito, wag nyo na hong isipin. Alam nyo, politika lang yan eh. Masyado nyo minamahal yung politika eh. Pero sabi ko nga sa inyo, 3 years lang yan. Baka yung 3 years, di mo maramdaman, saglit lang, tapos na kagad. Kasi, mainit ang usapan ngayon, di mo mararamdaman, nakailang ano ka na, kailan ba? May, last year, June, July, August, September, October, November, December. Ano na pala, nakaano ka na pala, May, June, July. 2 buwan? Hindi, 2023. Tama ba? 2025. Kita mo, naka-1 taon ka na pala. 2 taon na lang. Ang problema nito, kung mananalo ka pa sa susunod. Di ba? Ayan, kung umabot sa video natin yan, ako naman ay maglalambi sa inyo, Pakilike sa inyo, yung video natin. At syempre, itong shoutout segment natin, hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout sa inyo. Shoutout kay Melanie Calpito. Shoutout po sa iyo, Heidi Ching. Si Ma'am Heidi, nandito pala. Shoutout po sa iyo, Ma'am Heidi. Abi Ayang, shoutout po Kamami Vlog, yun si Kamami Vlog. Shoutout po sa iyo, Edwin Sarmento, Emilia Casey, Tamane, shoutout po sa inyo. Herminia Santos, shoutout po sa iyo. Angie Arcibal, shoutout po. Ma'am Damanusa, shoutout po. Mafe Nacionates, shoutout po sa iyo. Gamaling Sagenya, shoutout po sa iyo Likunanan. Lagi ito nandito. Gina Aguirre, shoutout po sa iyo. Jesus Lumayag, shoutout po. Jackie Cota, Lourdes, shoutout po sa inyo. Gina Talusan, si Ma'am Gina, lagi ito nandito. Shoutout po sa iyo, Ma'am, Hotdog Safers, Saref, shoutout po. Nikki Dison, shoutout po. Rodriguez, LB Tayeb, Mahera Ching, shoutout po sa iyo. J. Morales, shoutout sa iyo. Bridget Taraliano, shoutout po sa iyo. Priscilla Suaro, Alden Rivera, Blas Alsunabe, shoutout po sa iyo. Adeline Nasyong, shoutout po sa iyo. Abilino Hiwasa, Reyna Bembor, Leonor Antonio, Marlon Abalye, shoutout po sa iyo. Yoti, shoutout po sa iyo. Angie Arcibal ulit, shoutout po sa iyo, ma'am. May 2 happy pills, shoutout po sa iyo, Leticia Mapano, Martin Mansibang, Emilia Casey, shoutout po sa inyo. Melanie Amor, Artulio Banaag, Elena Lau. Yan, kumabot sa video natin yan. Ako naman maglalambing, pakilike share yung video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!